Totoo lang, ayaw namin sana mag-file ng ganitong klaseng kaso kasi hindi naman kami thin-skinned. Kumbaga, kaming mga nasa gobyerno, sanay naman kami sa batikos. However, meron pang mas malaking storya dito. Yung napakaraming taong in-scam ni Manggusin. In-scam ni Manggusin. In-scam ni Manggusin. Mga OFW na kinuhanan niya ng pera, yung pulis na binabastos niya, yung isang general, 4 na kernel, at yung buong sangkapulisan, yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, NBI, nasasampalin niya. At wala kaming pakialam dun sa sabi mong pinatawad mo kami at hindi ka magkakaso sa amin. Bahala sa buhay mo. Medyo masakit lamang po yung pangyayari. Siyempre, sa parte ng aking ay talaga pong masakit nga naman po. Opo. Ay sobrang sakit po. Okay mga kapenyo ko, pag-usapan nga natin itong pagdedemanda ni Ralph Calinisan laban dito kay Kamatis. Kulaong pala mga kapenyo, pasensya na kayo. At dito mga kapenyo, no, alam nyo naman na sobrang init ngayon nito nga ni Kulaong at talagang halos lahat na. Talagang nagdagsaan na yung mga tao na gusto nga magkaso dito kay Kulaong mga kapenyo. Isa na dyan, si Yusek Lacanilaw na kung saan sinamahan din niya itong si Ralph Calinisan para nga magsampa na ng kaso dito kay Norman Mangusim na kung saan talagang mababaon na ngayon itong si Kulaong, no? Nakakaawa man pakinggan pero labis-labis din po kasi ang ginawa niya sa mga taong ito. Kaya naman eto na mga kapenyo, no, yung kabayaran, yung karma nga kung tawagin. Dahil alam naman natin mga kapenyo na napakatalas talaga ng dila o ng bunganga neto ni Kulaong mga kapenyo, no? At kung ano-ano ang kanyang pinagsasabi dito sa social media nung nasa laya pa siya at hindi pa siya nahuhuyo. Pero sa ngayon mga kapenyo na sunod-sunod na ang mga taong nagkakaso sa kanya, hindi lang si makagago, napakahirap po nito. Kasi kada taong magkakaso sa kanya, ilang beses din siya magpapiyansa, siguradong ubos ang kanyang trilyon dito. Yun po. Kung may trilyon nga talaga, kasi kung may trilyon talaga, kaya niya lusutan lahat to kahit pagano karami trilyon Trilyonaryo mga kapenyo, iba yon, ha? Iba yung trilyonaryo. At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay nga natin panoorin kung paano nga nagsampa ng kaso rito si Ralph Calinisan. Okay, pinanunumpaan niyo po ba itong complaint affidavit na sinasampa niyo for unjust vexation? Opo, ma'am. Itong complaint na to ay laban po kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Opo, ma'am. Lahat po ng nakasulat dito sa inyong affidavit ay pawang katotohanan Opo, lamang. ma'am. Wala pong pumilit sa inyo. Wala po. Pinapaalam ko po sa inyo na pag may nakitang kasinungalingan at ito po ay napatunayan, maaari po kayong makasuhan ng perjury. Opo, ma'am. Okay, itutuloy niyo po ang kaso? Opo. Okay po. Salamat po. Salamat po. Nako po, yari ka talaga dito, Kulaong. Hindi na to mga kapenyo, hindi na laro-laro sa social media to. Hindi na hindi na yung mga video-video lang to na mga putyo-putyo na pagmumura niya na kung ano-ano mga sinasabi niya. Ito totohanan na to mga kapenyo, no? Kasama na yung ating mga nakaupo sa gobyerno na pinaparinggan nga niyan kamakailan lamang. At ngayon talagang tutuluyan na siya mga kapenyo. Kita nyo naman nangako na at talagang wala na atrasan to kasi narinig nyo naman siguro kung nagsisinungaling nga siya at anuman ang kanyang maging statement dito at pagkakamali, siya ang mababalikan, no? Si Ralph Calinisan ang pwedeng makasuhan. Kaya dito, talagang straight to the head na to mga kapenyo, wala nang atrasan. Yari ka rito, Kulaong, sigurado. Tutumbungan ka na talaga rito. Strong Igorot at one!
Ito talaga yung karma is real, mga kapengyo. Una sa lahat, no, papasalamat ako kay Yusek Marcos Lacanilao, Yan. LTO Chief, dahil sinamahan tayo sa pag-file ngayon. Mamaya may kukwento siya sa inyo tungkol sa pag-file niya. Pero tayo, nag-file tayo today. Kinasuhan natin si Norman Mangusin ng unjust vexation at cyber libel in relation to RA 10175. Baka nakakalimutan natin, tinawag niya tayong kung ano-anong pangalan nung tayo ay nag-iimbestiga. Tinawag niya tayong OK Pal. Tinawag niya tayong Shu Fat. Ayan. Wala ba sabihin nun? Pero bahala na kayo. Edit nyo na lang. Which to me is very much uncalled for. We are government officials. We are doing our functions properly, correctly, and rightfully para sa taong bayan. And ito pong mga name-calling na ganito is not necessary. And we are making him accountable for what he has done. Totoo lang, ayaw namin sana mag-file ng ganitong klaseng kaso kasi hindi naman kami thin-skinned. Kumbaga, kaming mga nasa gobyerno, sanay naman kami sa batikos. However, meron pang mas malaking storya dito. Ang mas malaking storya dito, yung napakaraming taong in-scam ni Mangusin. Mga OFW na kinuha na niya ng pera. Yung pulis na binabastos niya. Yung isang general, 4 na kernel, at yung buong sangkapulisan. So yan mga kapengyo hindi na sa akin galing yan Kay Ralph Kalinisan na yan mga kapengyo. Rinig na rinig nyo naman siguro sa mga naloko niya na OFW. At pangalawa sa mga pulis na ginago-gago niya. So sobrang dami po ng kaso talagang kakaharapin neto ni Culaong. Bago po kayo maawa sa kanya, sana po pinag-isipan nyo rin maigi kung ano rin ba yung mga nagawa niya, yung consequences na pwede niyang kaharapin. Kaya ito po mga kapengyo, mismong mga government official na po ang nagkakaso sa kanya. Kaya nga nasabi ko kanina, karma is real. Even though na nakakaawa naman talaga etong si Culaong, pero hindi po kasi natin pwedeng sabihin na pasensya na lang, sorry na lang, pero nakapagbitaw ka na ng kung ano-anong salita na masasakit na salita laban sa kanila. Kaya ito mga kapengyo, talagang hindi na rin nakatiis yung ibang taong nasaktan niya, lalong-lalo na do sa mga naloko niya. Kung magkakaso pa yung mga yun, talagang mas lalong mahihirapan na siya. Isipin nyo unjust vexation nga lang, pero katulad nito, nagkaso si Ralph Kalinisan ng unjust vexation, tapos 120k ang bail, ubos na naman siya doon. Lacanilao, magkaso rin ng unjust vexation, lalaya ulit siya, 120k. At kung sino-sino pa. At hindi lang yon, cyber libel, ang dami niya pong pwedeng kaharapin. Istapa, kung mapatunayan na mga OFW na naloko nga niya. So wala talaga siyang kawala rito, no way out. So mahihirapan talaga siya, even though na humingi siyang pasensya, kaso napuno na yung mga tao sa kanya. Yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, NBI, nasasampalin niya. LTO, kasama NBI na, pa pala, nandito ating LTO. LTO Chief. Mamaya, siya naman na magkukwento sa inyo. So ito, ambag ko, personal na ambag ko sa kosa ng hustisya. Personal na ambag ko dun sa mga OFW na naghihirap sa ibang bansa, na nag-iipon ng pera, na pinapadala sa ating mga kababayan, na winalangyalang ni Norman Mangusin. Siya talaga ang poster boy ng kawalangyaan sa Pilipinas. So, we are holding you accountable. At wala kaming pakialam dun sa sabi mong pinatawad mo kami at hindi ka magkakaso sa amin. Bahala sa buhay mo. We're calling a spade a spade. We're doing our jobs for the people and we will make you very much accountable, Mr. Mangusin. Yan mga kapengyo, very well said. At saludo po sa inyo, Commissioner Ralph Kalinisan. Sobra pong laking tulong nito para sa mga kapwa nating OFW na naghihirap po dito sa ibang bansa at nagbabayad ng proper tax para lang sa ating bansa mga kapengyo. Even though na naghihirap sila sa ibang bansa, alam naman natin lahat yan, pero alam mo yon, tapos lolokohin lang ng ganito, talagang napakasakit lang po. At talagang sobrang saludo po sa inyo, Sir Ralph Kalinisan. At tara mga kapengyo, pakinggan naman natin ang sasabihin dito ni LTO Lacanilao. Nandito kami para suportahan si Vice Chair Ralph Kalinisan para dito sa pagsasampa ng kaso dito kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Kami, magsasampa pa rin kami ng kaso sa kanya. In fact, tinatapos ko lang yung detalye ng kaso na papasok na sa cyber
cyber libel. Yung mga pinagagawa niya kasi sa amin, sa aming ahensya, pinagsasabi niya. Oo. Siguro by this time, dapat itong taong to ay matigil na yung mga pambabastos niya sa lahat ng Yes, oo. mga kawani ng gobyerno. Kasi sa totoo lang ito putulin ko muna mga kapenyo, nagiging maliit lalo ang tingin ng mga ibang tao sa atin, lalong-lalo na yung mga nakaupo sa gobyerno. Baka akala lahat nalalagyan, 'di ba? Yun ang iisipin kasi tingnan mo nga sinasabi ni Kulaong, eto nga raw si LTO kalakal nilaw kalbo nga raw, ganyan-ganyan. Tapos mga NBI sasampalin. Tapos mga PNP, mga bata lang daw niya yan, lalong-lalo na yung mga nasa Isabela raw, na kung saan pag doon ka nga raw dinala si Makagago mas madadali niya na. So kumbaga ito po'y silbing aral para doon sa mga tao na gustong alam mo yon, na gustong bata-batain itong gobyerno natin at hindi po pwede yung ganyan. Meron po tayong due process, may tamang proseso para dyan. So kung bababuhin lang po natin yung ahensya ng gobyerno, napakasakit po sa kanila nun. Kaya po ito ngayon nagkakaso sila. Sabi nga ni Ralph Kalinisan, di ba? Wala daw siyang pakialam kung iuurong na neto ni Kulaong etong demanda daw niya. Hindi na siya magdedemanda raw sa mga kapulisan natin, pero eto na, inunahan na nila. Sila na mismo nagkaso. Na nagtatrabaho lang. As in yung pagpa-file niyo po ng kaso ay nakabase pa rin po ba ito o nagtugat po ba ito doon sa nangyari po last year po noong December? Yes, oo. Yung mga pinost niya ng mga videos again sa aming ahensya, yun ang binubuo namin. Hopefully mabuo namin hanggang bukas ng umaga matapos kami. Makapag-file kami. Tapos na po ba yung hearing po doon regarding sa ask? Sa license niya, revoke na yung license niya. Ayun. Pero isa pa yan, marami pa siyang ginawang mga kalokohan na yan. Kasi na-revoke na yung license niya, meron akong video na nagmaneho siya. So, doon mo makikita na Pasaway hindi niya talaga. nirerespeto Tama. ang batas, hindi niya nirerespeto ang ahensya ng gobyerno, binabaliwala niya lahat. Kaya ito na siguro yung time, mabuti na lang si Vice Chair na nag-initiate na talaga matigil na ito. Butit na huli siya kasi kung hindi, ang dami nitong naloloko. Tama. Huwag na nating kalimutan yung mga ginawa niya noon na ang dami niyang mga pinag-i-scam na mga OFW. Oo. Hindi pa rin naman siya tumitigil Hanggang ngayon, Diretso ganyan pa rin, naman siya. yes. So very well said dito kay Yusek Lacanilaw mga kapenyo from LTO. At kita nyo naman mga kapenyo, mismong si Lacanilaw na nagsabi na natanggalan na nga, na-revoke na pala ang lisensya nito ni Kulaong, pero patuloy pa rin nagmamaneho, which is very very wrong talaga. Ina-underestimate niya ang gobyerno natin na kung saan binabata-bata niya. So talagang very wrong po talaga at talagang kaya po nagkaso na itong mga to. Napuno na mga kapenyo. Even though na ayaw man nilang kasuhan sana itong si Kulaong kasi nga nakakaawa naman din. Pero ang problema kasi lumabis-labis siya. Sumobra siya sa limit mga kapenyo. Yun po yung rito. Bottom line dito, sumobra ka. Yun yung pinakamatinding kakaharapin mo ngayon. At ito po sana'y maging leksyon aral na rin para dun sa mga tao na gusto pong gayahin si Kulaong. Huwag nyo na pong tularan. Ito po'y naging for awareness lang sana Kaso lumala na lumala hanggang sa napuno niya na yung ahensya ng gobyerno natin. Ang masakit pa nito, LTO nagkaso na, si IDG yan kay Ralph Kalinisan. Paano pa pag yung NBI pa nagkaso rin at PNP? Yung PNP nga talagang kakasuhan na rin siya dahil sa pagsuot na rin niya ng uniforme. Diba? So dun humihingi rin siya ng pasensya ron. Ewan ko kung ano na rin update sa PNP. Pagka may update na, gagawa natin ng reaction video kaagad yan. Pero talagang sobra to Kulaong. Napakarami mong kasong kakaharapin. Good luck na lang sa'yo at sana malampasan mo lahat ng mga problemang kakaharapin mo dahil sa totoo lang, ikaw lang naman din gumawa ng sakit ng ulo mo. Yung binail mo kay Makagago na kinaso sa'yo ni Makagago na unjust vexation na kung pakikinggan natin napakababaw lang pero yung mga tao pang magkakaso sa'yo, yun po ang magiging karma mo talaga ng masakit na masakit. So yan mga kapenyo, kung kayo nga ang tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito sa pagkakaso ni Commissioner Ralph Kalinisan at Yusek Lacanilaw mga kapenyo? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo at lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita-kita na tayo sa susunod kong reaction videos.